Grabe dun sa Brunei guys, oh. Makikita mo puro ginto ang kanilang palasyo dun. Oh. Yan. Yan, kasama ating First Lady, ang ating Speaker of the House. Dinumog po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Guys, dinagsa at marami po talagang mga kababayan natin doon sa Brunei po. Ayan, dinumog, hinag siya, oh. Nasabi nila lagi, yung mga bashers ng ating Pangulo, yung mga kaaway sa politika, travel lang daw yung ating Pangulo. Hello guys! Welcome back again sa ating channel. So, RJ Angeles RN po ulit. So, ngayon po, i-update lang po natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang state visit po doon po sa Brunei. So, ngayon po, binisita niya po ang Filipino community po doon at nakita natin, dinagsa po talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Dinumog po siya doon guys. Papakita natin, ayan. Yan, grabe. Dinumog ang ating Pangulong Bongbong Marcos dyan. Nakakatuwa, di ba po? So, parang nasa kampanya pa rin, parang nasa rally pa rin po. Yan. Ayan, papakita natin. Dinumog po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Guys, dinagsa at marami po talagang mga kababayan natin doon sa Brunei po. Ayan, dinumog, hinag siya, oh. Oh, grabe. Kasama din po ang ating First Lady, Liza Marcos po. So, ayan. Kahit saang lugar po, no? Dinudumog ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Grabe, nakakatuwa. So, ayan yung Filipino community po doon sa Brunei. So, grabe, oh. Nakakatuwa. Ayan. Oh. Yan. So, nakita po natin guys, dinumog po talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos doon po sa Brunei. Kung saan ibinida din po ng ating Pangulong Bongbong Marcos po doon na sa ating mga Filipino community po sa Brunei, ibinahagi niya po, inabot niya po ang good news po, no, na 1.26 trillion po na aprubahan ng investments po, no, noong 2023 hanggang ngayon. So, nakapaghatid po ito ng mahigit sa 49,000 na trabaho sa ating mga kababayan. So, sinabi niya po doon sa kanyang speech, doon po sa Filipino community sa Brunei, kung saan po yung pinakita ko po na dinumog po siya doon. Alright? Nangako din po ang ating Pangulong Bongbong Marcos po doon na we build better and more. So, which means kahit sa mga remote areas po, buong Pilipinas. Okay? So, mag-build better more po tayo. So, kung ano mo po dyan, yung mga infrastructures po natin, yung roads natin, road to market road natin. So, kung ano pa pong mahahalagang bagay para ikaangat ng ating ekonomiya po. So, yung mga bridges natin dyan. So, kung ano pa pong kailangan para sa pag-unlad ng bagong Pilipinas po. So, i-upgrade din po kasama sa Build Better More or BBM ang ating airport. So, yan kagandahan din po guys. I-improve natin ang ating mga airports. Kasama din po dito guys sa state visit ng ating Pangulong Bongbong Marcos po sa Brunei, yung pag-strengthen po ng bilateral relationship between the Brunei and the Philippines. So, noong unang panahon po, ginawa po ito ng kanyang ama, ng ating former President Ferdinand E. Marcos Sr. So, ngayon po, after 40 years, ang kanyang anak na naman po, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang nag-strengthen of bilateral relationship dito po sa Brunei at sa mga sultanate po. Alright? So, ngayon po ay tuloy-tuloy ang kanilang usapin po doon or kung ano man po yung kanilang mga collaborations between the Philippines and the Brunei. So, meron po doon Memorandum of Understanding. So, nag-signing po sila doon kasama po ang tourism natin, no? Ang ating mga trainings po doon, nagtitrain mga maritime cooperation. So, meron din po tayo letter of intent of renew of Memorandum of Understanding din po, the Food Security and Agriculture Corporation. So, ayan guys, so nakipag-deal na po ang Pilipinas at ang Brunei
So, nag-sign na po sila for tourism, food security, maritime, agriculture, and seafarers po. So, ayan ang ating latest update po ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon po sa Brunei. So, thank you so much. So, ayan guys, grabe ito. At ito yung kaganapan sa meeting po pala nila. So, papakita lang natin para may idea po kayo, no? Yan. Grabe dun sa Brunei guys, oh. Makikita mo puro ginto ang kanilang palasyo dun, oh. Yan. Yan, kasama ating First Lady, ang ating Speaker of the House. Yan. Yung mga usapin po nila dyan. Grabe. Yan, sinabi niya my father. Oh. Well, it was a trip where I accompanied him, in fact. It was the first time that I came to Brunei. We were warmly received by Your Majesty. Back then, my father spoke fondly of the affinity between our two nations. Grabe, Marcos time lang talaga yung ganito. Lahat ng mga state visit sa ibang mga bansa, no? Tuloy-tuloy. Kaya umiiyak sila. The Philippines cannot forget that since then, Brunei Darussalam has come multiple times to the Philippines' aid. The country recalls that during the pandemic, Brunei donated test kits and vaccines to the Philippines. When we were struck by record-setting typhoons Yolanda and Odette in 2013 and 21, Brunei was one of the countries who donated hundreds and thousands of dollars to assist our disaster relief and recovery. Yun. So, kaya sinasabi nila lagi, yung mga bashers ng ating Pangulo, yung mga kaaway sa politika, travel lang daw yung ating Pangulo. So, ayan po guys, marami po ito. So, yung mga ibang travel ng ating Pangulo, yung mga state visit niya, kung anong pa man dyan mga visit na yan. So, magbubunga po yan in the long run. Hindi po yan pag-visit mo doon, nandyan na. Hindi yung pag ano mo ng mangga, pagtanim mo ng mangga, nandyan ka agad yung mangga, di ba? So, syempre, it takes time para makita natin yung investment ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At least, tanim lang po ng tanim. Hanggang bubunga, hanggang makita natin yung bagong Pilipinas po. Maraming salamat po. This is RJ Angeles, RN once again. Thank you. Huwag kalimutan mag-like, comment down below guys kung anong masasabi nyo sa state visit ng ating Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang nandun sa Brunei. So, huwag kalimutan mag-like po guys. Thank you and God bless po. Bye!